Hello everyone! So today, namimili kami ni Papa ng mga pangbaon para sa outing namin bukas na sobrang spontaneous kasi Sabado na yung outing, Friday lang ng morning nagsabi si Papa na gusto niyang mag-beach. At dahil love natin siya, pagbibigyan natin siya. Kinabukasan nga ay ayan si Mami Toto ang nagluto ng aming baon pero unfortunately, hindi siya makakasama dahil may event daw sila sa barangay. Ang sad lang, at itong si Rancho hindi rin pwede sumama dahil ayaw nga nung owner yung aso. At ayan, sinundo ko na si Papa at ang mga tita galing sa dialysis center niya. Dahil habang nandito pa ang mga tita, sila muna ang sumasama kay Papa. Bale, magpapahinga lang muna sila sandali. At after an hour, aalis na rin kami. At ayan, kasama nga namin si Boss Macchiato, ang aking mahal na pusa. Noong 2019 pa talaga siya sa amin, kaya si Papa siya talaga ang pinaka-favorite sa lahat ng mga pusa ko. At sanay na sanay yan siya mag-travel. Kasama namin yan siya sa Baguio. At sa kung saan-saan. Kasi alam niya na yung kanyang gagawin, natutulog lang talaga siya the entire time. Pumayat na nga siya ngayon dahil isa na lang yung ipin niya. Pinatanggal na namin dahil nagkaroon siya ng dental disease. At ayan si Mama. Bakal mo magbihis! Bakal magbihis eh. Tiger! Ay, skandaloso ha! Babay na, babay. Babay na kay Imi. Mama mo na kay Imi. Babay Mimi, babay Mimi. Hindi kasi sama si Imi. Hindi sasama si Imi, may lakad si Imi. Dahil mahal nga ang gas, naisipan namin na isang sasakyan lang ang dadalhin namin. Kaya ayan, punong-puno siya. Bale, 10 kami mag-outing. 9 na tao at saka isang pusa. At ayan si Jet at ang kanyang asawa na si Kuya JC. Siksikan talaga sila. Pero wala tayong mga gawa. Dahil tig 150 per liters ang diesel ngayon. Kailangan nating magtipid talaga for the end time. At ayan si Father nasa passenger seat. At as usual, ako pa rin ang aming driver. Wow! Ang guwapo mo ha! Kainis. Oh yeah! Papasok na nga kami ng SLEX at pagkapasok namin ay nag-stop over muna kami dahil nasi-CR na ang ating mga kasama. At ako ay bababa rin para bumili ng aking coffee. Ayan, magsi-CR ang ating mga tita. At bibili ng mga Bonamin. Dahil meron nga silang tendency na magsuka. At ako naman ay pipila sa Starbucks para sa aking kape. Ganda ng background mo. Nagpatuloy na nga kami sa aming pagmamaneho papunta ng Batangas. Tanaw-tanaw na nga si Mount Makiling. Pero dahil mainit ngayon, hindi kami pwedeng mag-hot springs. Kaya papunta kami ng beach. At ang dami nga under construction dito. Lalo na sa may Star Tollway. Para kaming nasa Kalesa. Grabe ang bounce ng ating sasakyan. Huminto na nga kami ng makakain na kami dito sa may Lomihan na ito. Sa Maki's Place Lomi House. Dito kami kakain ng aming lunch. At ayan, kami pa lang ang customer nila. At na-occupy na namin almost lahat ng table. Inaantay lang namin yung orders namin. Pero lahat kami ay maglolomi. Itong kanilang menu. Affordable naman. Pero itong batang to, gusto atang magbuhat ng galon. Sinabihan na nga namin siya na hindi na namin kailangan ng galon. Pero ayan. Sobrang happy niya kasi nag-outing na naman siya. At talagang spoiled na spoiled din kasi siya ang pinakaunang apo na tao. Si Mama nga ay nakainom ng aking kape. At ito namang kapatid ko, ayan, papikit-pikit na. At maya-maya lang ay nakatulog na rin. Pagod na pagod kasi yan sa kanyang trabaho. Late yan siya nakauwi kahapon. Kaya intindihin na lang natin. Pero kailangan nating videohan para may proof at memories. Si Papa ay naantok na rin. Pero ayan, dumating na rin yung aming orders.
na lomi. Ayan yung kanyang itsura. Ang laki ng serving size. At ayan kami. Ito namang si Ate Raquel, hinihiwalay yung kanyang kakainin dahil hindi nga siya nakain ng pork. Kaya ayan o, dahan-dahan lang. At ayan ang ating mga tita. Patay. Napapasubo ka, kuya. Ay, mining. Ay, makulit sa likod, oh. Ay, malikot doon, oh. At patuloy na naman kami sa aming biyahe papunta ng Lobo, Batangas. Kaso nakakita kami ng mga pinibentang prutas kaya huminto muna kami. Para mamili na nga ng mangga at ng iba pang prutas tulad ng kiat-kiat. Dahil si mama nga ay pinabaunan ni Mami Toto ng puso. At gusto daw niya ng kanyang sariling version ng mango sticky rice. Hindi nga makababa si kuya dahil sobrang daming ang gamit. Kaya para kami nagda-drive-thru dito ng mga prutas. Malapit-lapit na rin kami sa aming destination. Pero ayan, pagtulog na yung ibang mga persons. Si Kuya JC ay bumaba na para bumili ng yelo at ilalagay niya daw sa aming icebox. At huminto rin kami ulit para bumili nga ng salbabida ni JJ. Ayan yung duck. Kasi kahawig nga niya, tinan mo yung bibig niya. Ayang duck na yan, 200 daw yan sabi ni kuya. At bumili rin siya ng mga uling at iba pang kakailanganin namin. Ayan si Macchiato, napaka-sweet talaga niya sa kanyang lolo Jong. Talagang lagi siya nakakandong kay Papa. At nakabike na nga si kuya kasama ang kanyang salbabida. Salbabida ni JJ. Hindi nga namin alam kung saan namin ilalagay. Kaya ayan, ipatong na lang sa ulo ng mga person. Asa may San Juan, Batangas na nga kami. At approaching na kami sa may Lobo, Batangas. At as you can see, ayan ngayon daanan. Talagang maraming quarry. At meron ding mga ibang klaseng tourist area dito or tourist attraction. Kaso hindi na kami huminto dahil gusto na namin mag-check-in at makapagpahinga. Maalikabok nga ang daanan at may pagka 4x4 din. As you can see, maalog talaga. Lalo na to sa pick-up, kawawa talaga itong mga nasa pick-up pag isang mali lang ng driver. Para kaming nag-flashback sa aming Baguio trip. At magbayad nga kami ng aming environmental users fee. 300 pesos per person daw yan. At nito na nga kami sa Tita Ellie Beach Resort, yung aming nireserve para sa aming outing for today. At na-inform naman kami na bababa talaga yung resort. Pero hindi namin alam na hindi pala pwedeng ibaba ng basta-basta doon sa mismong resort yung sasakyan dahil one way ngayon daanan. Kaya naisipan namin nila Ochet na mauna muna para magtanong kung anong procedure ang kailangan namin gawin para makapag-check-in ng maayos. Pero ayan, sinundo nga sila ng L300. At kami naman ni Macchiato ay sumakay sa Hilux ng may-ari para kunin pa yung ibang natitirang gamit sa Montero. At binababa na nga nila. At andito na nga kami sa aming nirentahan for a day. Si Kuya JC inuumpisahan ng mag-ihaw ng aming dinner later. At ito yung tour ng aming nirentahan. Bali 10,000 siya per day. 22 hours. At ayan, may sarili siyang CR. May sarili ding kitchen. Okay naman yung size niyan. Malaki. May water dispenser at ref na rin. At meron ding double deck. At isa pang double na bed. May aircon din. At sa labas naman niya ay parang extension ng kanyang bedroom.
Kasi merong sofa bed. Ayan. At meron din kaming parang balcony dito na makikita nyo yung beach. At bumaba nga kami para tingnan yung beach. At ayan nga, mabato talaga siya. Pero ang ganda naman talaga. Nag-umpisa lang ang maligo ang pamilyang ito. At kami naman ni Ate Raquel ay nag-iisip pa kung maliligo na rin ba kami. Pero ayan ang aming view. At ito kami ng aking pusang si Macchiato. Si Macchiato hindi yan ganun katakot talaga sa dagat kasi pang 5 dagat yan na siguro to. Pero ayaw niya talagang maligo. Gusto lang niyang magpa-cute-cute. At ayan ang ating Rachel. Single yan siya guys kung may mag-a-apply. Senda lang ng resume nyo. Diyos lang. Hi! Uy, brum brum! Tita! JJ! JJ! Vlog! Nice naman, yabang! So far, okay naman yung beach nila. Mabato lang talaga at medyo madulas yung ibang area pero sobrang clear naman ng water. At ayan si Macchiato nagsisenti na. Bumalik muna kami sa aming pinag-i-stayan. Unsa man ni si Istong? Ano nagpausok man mo diri? Bawal man ang usok diri. Bawal no smoking. No smoking man. Ma'am, tagpila ning yempo? 100 lagi sa akin. Layo kay din eh. Ay, yatis. Gold man na. Abay, ginapula. Nahulog lagi. Ayan ang ating parents kumakain na nga ng kanilang additional lunch or early dinner. At ayan si Papa, sinamahan namin pababa. Dahil medyo matarik nga yung pababa ng beach. At ayan si Ate Raquel, lulusong na rin yan siya kahit hindi pa nakapagbihis. Nakasuot pa rin siya ng kanyang long skirt. At buti andito si Kuya JC, siya na ang nag-take over sa pag-alalay kay Papa para makaligo naman si Father ng dagat dahil ito talaga ang kanyang request. Ang makaligo sa dagat. Ayan. Si Papa dati pag nagsiswimming kami, sobrang yabang yan kasi talagang lumulublob yan ng mga more than 1 minute. Ang galing talaga niyan lumangoy. Pero ayan, ngayon medyo struggling lang siya pero I'm hoping na eventually makarecover din si Papa. At ayan si Father, nagumpisa na sa kanyang pagliliko. Hindi yan siya iiwan ni Kuya. Talagang babantayan yan. Nag-usap na sila ng kanilang mga mentor. Pagsisid pala eh. Kala ko kinabahan. Bumaba na rin nga ang ating mga titas. Naliligo na rin sila. Este kami. At itong si Kuya JC, ayan o. Nagpo-floating. Pero nakakatakot yung floating niya. Mapagkakamalan siyang bangkay. Diyos. At ayan na nga. Lulusong na rin ang ating mga titas sa batuhan. Sa beach. At ito namang si ate mo Rachel. Oh. Ang lakas maka-retriever ng outfit. Parang witch yarn. Far mukhang nag-enjoy naman ng ating mga tita. Pero yung isa dyan, pa-cellphone lang. Nag-reels din siya ng mga scenery. Kaya na... Ano kami? Luguran. Tinan mo oh. Grabe ang ilang manghud, oy. Basta nagibinyagan? Pag may sinilas ta. Ha? Madulas pag may sinilas. Tagpila man tong bayad dyan. Underwater massage. Grabe talaga ang manghud. Sa dito. Walay apam diri day. Mamatay ko ani ba kay ani? Dapat pala walang sinelas. Pakita mo yung weapon mo. Weapon of choice. Yan, tsada kayo. Yan, Kuya JC, rescue mission. Rescue veteran. Galing ko na siya sa place.
alis na. Ang cellphone. Ayak, yung maragwak-wak. Yan na, oy. Ayan na. Kumpad ka. Ungkat ang sipon sa dagat. Maliliit. Sa manihinday. Dito ma. Dili ba, dili? Di pa tayo na eh. O pag-scout? Yan. Pwede man yan, pero pag-scout ba? Itong din eh. Kung may hagdanan dito. Oh. Dami yung pool. Oo, wala ba tayo pool? Lumipat nga kami sa may hagdanan na portion ng beach. At mas okay pala doon dahil hindi ganun karami yung malalaking bato na madulas. Kaso nga lang, kalaunan ay pinaalis na rin kami dahil bawal na daw talagang mag-night swimming. Bakit? Ay, pwede ba dito matulog oh? Pwede na ako dito. Si Papa naman ay nilakad na si Macchiato para makapag-CR na. At ako ay kakain na ng dinner. Ayan yung niluto ni Tita Esther at yung iba naming mga baon na luto ni Mami, Toto. At ayan ang ating JJ. Sobrang lakas pa ng energy. Medyo nalulungkot nga sila kasi nga mahina yung wifi. Ibig sabihin, hindi sila makakapag-reels. Kaya ayan, ang ating mga seniors ay naghihilot session. Dahil wala nga silang magawa. Pero ayun din naman yung essence nun. Nandito ka nga para mag-enjoy. Kaya i-enjoy natin yung presence ng isa't isa. Tama muna yung pag-reels natin. At panonood ng TV. Mukhang happy naman silang. Lahat. Lalo na tong bata. Hindi. Happy yun. Nag-aaway kayo dyan. Aray ko po. Hoy, nanawin sa mong wallet ah. Uban, uban ta kagayan, uban. Doon kas kagayan magpuyo ah. Yan talaga ang nagagawa kapag walang TV. Talikod lang kayo, kayo magtitingin. Sobrang funny nila kasi pati yung mga puno at yung mga ilaw, pinag-uusapan na nila dahil wala nga silang magawa. Ayun naman din talaga yung essence. Pero wala kasi talagang signal dito ng Globe or Smart. Parang 1 bar lang. At tutulog na nga kami para bukas ay maaga kami magising. Aga nga akong nagising at naabutan ko pa yung sunrise kahit papano. Kita naman yung beach dito. At ayan nga yung view galing sa aming veranda. At ang ganda rin ng buwan, crescent moon. Sobrang peaceful ng place, lalo na at wala pang nagbibidyoke. Chos! Ingit lang kami kasi hindi kami nakapag-videoke talaga. At ginising ko na nga ang mga person dahil time na para maligo at mag-enjoy. Itong pamilyang tutulog pa rin pero ang kanilang baby, ayan, gising na. Gusto niya maligo kaso tulog pa ang kanyang parents. Magsudlay na. Suklay lang ako. Si Istong walay suklay. Mata na. Uy, late niya siya natulog. Spider-Man. 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 Sabi niya. Bababa na naman kami ng beach ni Ate Raquel kasama si Macchiato para mag-picture taking habang wala pang masyadong tao sa beach area. At ayan si Mother sasama na rin sa amin kasi kahapon nga ay hindi siya nakaligo dahil masama ang kanyang pakiramdam. At inaalalay-alalayan lang talaga namin dahil medyo matarik nga yung kanilang dagdanan pababa. Pero ang mahalaga ay makaligo talaga kasi sayang ang ating biyahe. Ayan silang dalawang magtita. Inaalalayan siya ni Ate Rachel. At may nag-set up nga ng kanyang tent dito sa may beach area. At ayan ang ating sunrise. Sobrang ganda.
Macchiato. Yabang mo naman. Sa'yo ba yung bato? Tingnan mo daw siya. Bumaba na rin nga si Kuya at saka si JJ at na-witness na rin nila ang sunrise. Kaso si Jojit ay hindi pa nababa dahil siya ay frustrated dahil kahapon daw nalaglag yung cellphone niya dyan sa beach at ayaw nang gumana, nag-green-green na yung screen. Accidents happen talaga sa mga trips na ganito. At ayan si Macchiato, naglalakad nga papunta dun sa may dagat. Nakakaloka kasi hindi naman siya usually lumalapit sa may tubig talaga na area ng beach. Gusto niya lang sa may mga sand, sa mga bato. Pero ayan, kusa niyang ginawa yan. Talagang may kasabihang meanings change. Kung tao nga ay nagbabago, pusa pa kaya? Diyos lang. At ayan, asa gitna na siya ng tubig at ng kanyang bato. Ayan na, sila tita, bumaba na rin. At si Macchiato ay nagbabad din ng onte. Hindi kasi Pwede siya man. pwedeng ibabad ng matagal at madali siyang lamigin. Mahirap na at senior cut na siya. Ayan na nga sila tita, niyaya na nila si mama na maligo. Doon sila papunta sa aming pinag-stayan kagabi, doon sa may hagdanan na part. Kasi pwede kang umupo lang sa may man-made stairs nila na hindi ka masyadong maaalon. Pero hindi naman kasi ganun kaalon din dito sa may beach na to ng Lobo. Sobrang thankful talaga kami sa mga tita namin na to, na kahit seniors na ay tumutulong pa rin sa amin. At ayan, dito na nga kami sa pinagtambayan namin kagabi. At umupo na agad si mama. Natuwa din siya kasi nga pwede siyang umupo nang hindi natadala ng alon. At nag-uumpisa na nga ang mga tita sa kanilang swimming. Sana si Papa ay bumaba na rin dahil andyan si Macchiato, oh. Behave lang siya dyan. At ayan na si Jet. Naka-recover na siya emotionally. Sinundo na rin namin si Papa ni Kuya JC para makaligo na rin siya dun sa may pinagliliguan namin. At bumili din kami ng taho na pang early breakfast or snack. At huwag kayong mag-alala guys, lahat ng basura namin ay lagi namin tinatapon pabalik. Hindi kami nag-iiwan ng basura sa dagat. At si Papa, muntik din madulas. Pero buti na lang andyan ang kanyang mga ate na aalalay sa kanya. Sama na, manghod nyo, oy. Baptismo na daw, baptism. Mag-group. DJ, tingin dun DJ, oh. Ako na nga si Papa dahil nakagat daw siya ng dikya at sobrang kati ng kanyang likod. Hindi namin alam na meron palang dikya dito sa dagat na sobrang transparent daw. At ayan si Kuya JC naman ang maliligo. At ayan ang ating mga seniors with Rachel. Mukhang masaya naman silang lahat. At yan ang ating goal sa outing na ito, ang mag-unwind. Shell. Pang-apat ra ko eh. Pangduha ka, day. Wala na, city na. Bahala mo dyan, basta manglibo sa ko. Mabawaan yun. Ayan na nga yung dikya na sinasabi ni Papa na nag-cause ng pagkati ng kanyang likod. Si Isto nga, nagdakop ng dikya. Tulog ka
Wala pa oh. Da. Pakita, Lagi din eh. ipakita sa camera ta. Imong ano. Di man maklaro. Klaro, siguro. Makita yung mga pinaghuhuli ni Itita. Ilipat daw niya sa kabila. Jet, hi! Hi, kamusta ang cellphone? Bibili ka na ng iPhone 17 Pro Max. No, bakit ka na? Ito yung ano niya. Pato. Si Papa nga, nag-aantay na may magbenta ng isda dito sa area. Pero nung mga pinagtanungan namin, sabi hindi daw talaga nagbebenta dito ng mga isda yung mga fisherman sa Maylaiya area daw. Sobrang clear talaga ng water dito. Yun din yung isa sa mga gustuhan namin dito sa beach ng Lobo. At ayan ang ating mga tita. Itsura ta murata si Lula Inang no. Sister sa Sibisyo. Action gawas! Ay, naay si Serena. Guwapa kayo. Wow, may Serena. Na naka-shorts. Tung saka na pod. Paghinay. Okay. Ako i-profile. Hindi umalis si Macchiato. Butan. Ayan, tuwang-tuwa nga ang parents dahil nakapagdagat na ulit sila. Ako pa sila kinukulit na mag-couple shoot at pinagbigyan na rin ako. San Bating. Mag-ina. Hindi tayo pumunta dun sa dulo ng bato. May phone. Bumalik na rin kami sa aming room dahil magla-lunch na nga kami. Ayan si Macchiato, umiinom na ng cold water. Ayaw? Ah, kurinti ka tre. Meow, meow, meow. Anong tao gamitin mo? Huwag ka. Uy, pa-correct para tapos correct yan. Eh! Para tapos correct yan na... Oh, maulagi. Kapalit na nga. Bunamin. Wala kayo bunamin. Uy, wala cook. Ang sarap. Si tita nangihina talaga kapag walang cook. Kaya ayan, kinuha niya na yung vitamin C. Na pod. Cook is buhay. Sabi mo, di buraon ako. Ito nga yung aming lunch, yung barbecue ulit na niluto namin kagabi. Nakakatawa tong mag-inang to kasi hindi mo na kailangan ng DNA test. Talagang mag-ina sila. At nagpe-prepare na nga kami ng gamit namin na ibabalik. Kasi nga mag-check out na kami. Dahil hindi namin gusto na sobrang malate ng uwi. At baka maabutan kami ng traffic ng mga pabalik ng Manila. Kinausap na nga kami ng owner na ihatid nila kami ulit paakyat gamit yung kanilang pick-up. Mag-amang to ay talagang nag-i-enjoy pa sa kanilang bonding. Kailangan na naming mag-prepare na umalis dahil kami ay may tataanan pa. At paakyat na nga kami ng hagdanan. Talagang ito yung pinaka negative part dito. Talagang mataas yung kailangang akyatin at babain. Kaya kung may seniors kayo, I suggest na maghanap kayo ng iba na pag-i-stayan. Lalo na kung walang mag-aalalay. Pero yung owners naman dito ay sobrang accommodating. Talagang tinulungan kami sa lahat ng aming kailangan. Talagang nahihirapan lang talaga yung mga seniors. At asa likod na nga sila. At hinatid na nga nila kami papunta sa aming binarkingan. Less than 100 meters lang naman yung layo nun.
Kaso, ayun nga, medyo rough ngayon terrain. Kaya maalog yung biyahe. At as I mentioned before, kapag may nakasalubong ka na pababa, ikaw ang mag-giveaway. Tinulungan din nila kaming ikarga at i-unload lahat ng gamit namin galing sa pick-up papunta dito sa Montero. Salamat po. At ayun, kumasya naman kahit papano, pero kailangan lang talagang i-deflate nitong salbabida ni JJ kasi talagang wala ng space for that. At pag sa ibabaw naman nilagay, sayang lang din, masisira. At ayan, so, dahan-dahan na kaming sumasakay. Balik na kami. Kamusta, Papa? Mayo man. Oo. Kamusta? Kamusta dyan? Di maubos. Mukhang okay naman sila. Ang initial plan lang talaga namin ay hihinto kami sa may Basilio's. Isang restaurant sa may San Juan, Batangas. Masarap kasi talaga yung pizza doon. Nakainan na namin siya before. Kaso, ayun nga, nung pagdaan namin doon, punong-puno yung parkingan niya. Wala talaga kaming maparkingan. Kaya ayun, dumiretso na lang kami dito sa may Sariaya. At ayan, kumuha nga kami ng bigas. Kasi ang mura nga dito. Sa Manila kasi yung Denorado is asa 1.8 now or 1.9. Dito 1.4. Kaya kumuha na kami ng isang sako. At ayan nga, si Kuya JC ang nagtali. Pero ito to talaga ang main event, ang pinagong ni Papa. At dito siya usually talaga nabili ng pinagong. Dito sa Sariaya Bread House. Simula pa nung bata kami at tuwing naliligo kami sa may Sariaya, ito talaga yung last or first stopover namin. At may katabi nga rin siyang ancestral house. Pinagong. Okay na mga pinagong. Team Pinagong. Pagbalik nga namin galing ng Sariaya Bread House, dito na kami huminto sa may touchdown cafe and grill kasi nga may kape at may alfresco area sila. At ayan nga sila sa labas kasi nga si macchiato bawal sa loob. Kaya ayan, for the outdoor muna kaming lahat. At maganda naman yung weather at lighting. Hindi rin ganun kainit talaga. Kaya okay kami. Kaso yung table lang, dahil mga round table nga siya, medyo nahirapan lang kami sa pagkain. At nag-uumpisa na nga dumating yung mga pinag-order namin. Ang unang dumating ay yung kani salad ni Mama, na nasarapan din si Papa. Ito yung in-order naming bulalo nila. Sobrang sarap. Medyo on the saltier side lang siya. At ang laki din ng mga serving nila talaga dito. Hindi namin in-expect na ganun kalaki. Kaya medyo naparami kami ng order. Kaya yung iba dyan, pinag-take out na lang namin. Pauwi na nga kami this time. Totoo na to. At ayan, sa may San Pablo kami dadaan. Medyo matraffic nga lang talaga. Pero eventually gumalaw na rin naman. Mga taga third row, batch 3. Batch 3, dito lang ba sila? Asa Laguna area na nga kami. Nag-stop over lang ulit kami dahil nga medyo inaantok na ako. Kaya umorder na ako ng aking kape. Ayun lang, maraming salamat sa panonood.